Tinapos na ng Senado ang huling yugto ng interpellations para sa 2025 proposed national budget. Mag-uumaga na matapos ang mahabang sesyon kung saan ilang ahensya ng gobyerno ang sumailalim sa masusing pagtatanong at pagtalakay. Yan ang ulat ni Daniel Manalastas. Tinapos na ng mga senador ang period of interpellations o panahon ng pagdedebate para sa 2025 proposed national budget. Mag-uumaga na nang matapos ang sesyon kanina, kung saan ilang kagawaran pa ang sumalang. Sa budget ng DSWD, tinanong kung aling ahensya ng gobyerno ang pinakamabilis lapitan sa mga nasira ang tahanan kapag may kalamidad. Saan ho sila hihingi ng pangbili ng yero? Sa hunot dulo, DSWD pa rin ang pinakamabilis. Kapag kumpleto at buo yung listahan ng mga opisyal at na-verify ng mga lokal na mga social welfare, sa loob ng 1 linggo na bayaran sa Bicol yung mga nasalanta ng Typhoon Christine at nabigyan ng 10,000 kada isa. Sana ganun. Tinanong naman ni Senator Loren Legarda kung anong pinagkaiba ng Assistance to Individuals in Crisis Situation Program at ayuda para sa Kapos ang Kita Program. May mungkahi rito si Senator Amy Marcos. Kaya eto nga, pinopropose ko na sana dagdagan yung iba na developmental at sa kabila nun, ipagkaisa na ang AIX at AKAP para hindi na nagkakaroon ng salusan, ng turuan, ng kalabuan. Sa budget naman ng DICT, inungkat ni Senadora Risa Hontiveros ang naging problema kamakailan ng isang mobile wallet app kung saan may napaulat na hindi umano otorisadong transaksyon ng fund transfer. Last November 11th, it was reported that the DICT had started its investigation of the incident. Paano po magko-confirm ng DICT kung yung unauthorized deductions ay talagang sanhi ng reconciliation errors o gaya ng sinususpetsya ng ilang mga tao ng mga hackers o ibang malicious actors? The DICT investigated the matter in coordination with the BSP. Fintechs, including GCash, is regulated by the BSP. But in this particular case, the DICT coordinated with the BSP to investigate what really happened. Sa deliberasyon naman ng budget ng DPWH, inalam ng ilang senador kung ano-ano ang mga big-ticket flood control projects na makatutulong sa problema sa baha. There's an ongoing updating of Marikina Pasig. Ang alam ko rin, actually, there's also the study of the Sierra Madre flow of the water from the Sierra Madre mountains and how it is actually the construction of 3 dams. But that's the long-term project. We also have the MMDA that they're in charge of these pumps, water pumps, all pumping stations all over Metro Manila. Ngayon tapos na ang period of interpellations, inaasahang susunod na ang period of amendments kung saan dito na pwedeng magsingit ng amyenda ang mga mambabatas bago tuluyang pagbotohan ang pag-aproba sa budget. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.